previous discussion, we discussed about load flow analysis. Now, yung load flow analysis, ginagawa lang natin if we talk about balance condition. Meaning to say, normal operation, gusto mo lang malaman kung yung mga size ng breaker mo, wires, capacitor, etc. ay within the given range. Pinorform niya naman siya in a series of experiment or exercises. Exercise 2, 3, and 4. Tapos nag-exercise tayo sa balance sa kita. Nakita nyo kung kailan siya naging under voltage, over voltage, under load, overloading, under current, over current. Now, hindi naman lahat ng cases ganun yung ginagawa natin. Minsan, may nangyayari sa system natin. Baka simple circuit lang siya, simple motor or generator na nagkakaroon ng problema. So, there are two things na kailangan tandaan bilang electrical engineer. Lalong-lalo na kung nandito kayo kahapon at nabalitaan nyo yung nangyari sa kasal. So, may dalawa lang kayong kailangan tandaan. Ano yung dalawa na kailangan tandaan? Short circuit, saka open circuit. Hindi kayo electrical engineer or hindi kayo dapat nakatungtong ng 4th year kung hindi nyo alam yung principle behind sa dalawang topic na yun. Siguro alam nyo siya, hindi nyo lang matandaan, palaging sinasabi yun. Open circuit, short circuit. Okay. So, ano ibig sabihin ng short circuit? Ang ibig sabihin ng short circuit ay wala kang impedance, low resistance path. So, naglagay ka ng linya directly. Sabihin natin, naglaro si Simpajon. Pinaglaruan niya yung battery ng yung battery lang na triple A. Sinort niya yung positive sa negative. Short circuit. Medyo excited, medyo gustong adventure sa hiwa. So, ginamit niya yung monoline na battery. Yung sinort niya para medyo magkaroon ng power sa kanya. So, short circuit rin yun. Or simply, sabihin natin, nung nag-perform kayo sa apparatus nyo, sa machines nyo, circuits 1, circuits 2, or ibang mga forces, yung ammeter nyo, ginawa nyo yung voltmeter. Short circuit na rin yun. Pag pinakagsira na kayo, short circuit yung mga ganun. So, yun yung unang-unang kailangan nyo matandaan. Yung pangalawa, yung kabaliktaran ng short circuit. Tawag natin doon, open circuit. Kaya siya tawag na kabaliktaran kasi sa short circuit, low resistance. Sa open circuit, high resistance. Kaya pag meron kang open circuit, wala kang nag-measure na current, voltage lang ang meron. So, yun lang yung kailangan dalawa, tandaan. Open circuit and short circuit. Now, when you solve open circuit and short circuit, isang formula lang ang ginagamit natin. Ohm's law. Voltage is equal to current times resistance. Hindi nagbabago yan. Simula physics nyo, hanggang nag-circuits 1 kayo, hanggang nag-machines kayo, hanggang nag-ilums kayo, nandun pa rin si Ohm's law. Hindi lang siya mukhang Ohm's law, pero nandun pa rin si Ohm's law. So, dalawa lang naman ang value ng tinatandaan palagi, si voltahe at saka si kuryente. Buhay na kayo sa hindi pag alam nyo yung dalawang yan. Okay. And, dadagdagan natin, nagkaroon tayo ng theory. So, pag mayroon ng short circuit saka open circuit, dalawang network theory ang pinaka-ginagamit natin madalas. Si Thevenon's theorem at saka si Norton's theorem. Kaya minsan, tawag yung Thevenon's theorem ay open circuit voltage. Pag tinawag naman si Norton's theorem, short circuit current. So, yun lang yung kailangan natin tandaan. Okay? Now, ano ba ang diferensya ng short circuit sa fault? Pag sinabi mo bang short circuit, fault ba siya? Pag sinabi mo bang fault siya, short circuit siya. Lahat ng types ng fault ay short circuit. Pero hindi lahat ng short circuit ay fault. So, ano ang main difference nila? Pag sinabi mong fault, from the definition is pag nagkaroon ka ng interference sa proper flow of current. Pwede kasi magkaroon ka ng short circuit, pero yung flow of current doon, tuloy-tuloy pa rin. So, pwede ka pagka-short circuit na walang epekto sa system. Pero, hindi ka pwede magkaroon ng fault na walang epekto sa system. So, yun yung main difference. So, si fault ay sub-classification
short circuit. So, si short circuit yung general definition natin. Okay, ano yung nagpo-cause ng short circuit? So, we already discussed, I've already given examples kanina, pero hindi ko lang. So, pwede yung dalawang conductor is maluwag ng tingin. So, maraming nagsasabi kung ano nangyari doon. So, pwede na-overload yun, or sabihin natin yung dating mga wires ng ticket, or so on. So, hindi naman actually alam kung ano talaga. Hindi, alam ko yung rason, pero siya pwede ko sa sabihin. So, yun. Pero commonly, pag mga ganyang cases, isa yun sa mga kino-consider mo. Natukla mo yung insulator. So, pag nagdikit sila, since wala kang insulation na nangyari, close pa, short circuit. Number 1. Number 2, pwede kang improper wiring or faulty wiring. Kailan nangyayari yung improper wiring natin? So, sabihin natin, si Kuya Jules, nag-design ng electrical installation dito sa room na to. Eh, tamad si Kuya Jude, ayaw niyang patayin yung breaker. So, gumawa siya ng separate na linya para doon muna dumalo yung kuryente. Para pag nag-electrical works ka, hindi na magkakaroon ng problema yung gumagamit. Ang problema nun, siyempre, gusto matapos ni Kuya Jude yung project, umalis siya kagad, nakalimutan tanggalin yung wire na kinabit niya. So, that is already improper or faulty wiring. So, doon nagkakaroon tayo ng improper sa faulty wiring. Hindi dahil mali yung design natin, hindi dahil sa pag-install. So, take note, walang design na na-approve na hindi okay. Karaniwan installation na. Kahit sabihin natin magaling ka mag-design, kailangan bantayan mo yung tao na nag-wiring. Kasi simply, pag nagmamadali sila ipasok sa tubo, tapos nagasgasan nyo. Pag nagasgasan yung installation na nangyayari, natutukla. So, paano kung nagtikit siya sa kapila? Kasalanan mo ba? Hindi mo kasalanan yun. Kahit gawin mong sobrang laki ng tabo mo. Kung nagtikit sila, short circuit na. So, doon pumapasok yung problem natin. So, pwede rin, sabihin natin, ito yung ginawa ko example na kanina. Gumamit sa tiba ng battery. Sinort ni sa tiba yung battery. Pwede rin. So, di ba may battery yung motor mo? Pagkali mo yung drive mo. Pwede rin yung jet ski mo. May mga cases rin na yung solid spray for pollution sa insulators. Kaya inaaway natin lagay yung mga transmission towers mo sa beach area. Hindi dahil isang case yung siyempre ang tingnan, pero additional is siyempre mas maraming salt content pag malapit ka sa beach kaysa pag malayo ka. And yung salt is nag-cause ng breakdown na insulation. So ayaw din natin. Or kahit yung mga generators mo, motors and condenser, machines, or yung mga wires, kaya pag bumabagyo, di ba, ayaw natin na malakas yung hangin kasi minsan na yun nagpo-cause, kaya tayo nawawalan ng kuryente. In some cases, nangyari yan dati na sobrang grabe yung effect. So, doon papasok yung kasunod nating concern. Ano yung tinatawag nating classification ng fault? So, pwede natin siya in terms of duration, origin, saka location. Pag sinabi mong duration, gano'ng katagal? Pag sinabi mong origin, saan siya nagsimula? So, usually, pag nasa maintenance kayo, isa yan sa mga nilitingnan nyo. Isa yan, kumbaga, para kayo nagpa-power system na hindi nyo alam na nagpa-power system kayo. Kasi basic knowledge yan. So, itatanong sa inyo, let's say, ikaw yung facility manager dito, tapos tatanong sa inyo yung admin mo. Continuous ang nangyari doon, bakit may sumako? So, ito-troubleshoot mo yung continuous na sabihin mo na ito yung rason, etc. So, nandun na yun. So, tawag natin dyan, characteristic. Now, yung fault, meron tayong types. So, yung types ng fault natin is voltage, RE, saka ground fault. Ano yung difference nila? Pag sinabi mong voltage, lahat ng linya, tatlo, or yung kasama yung pag-apat, magtitigil. Nagkaroon ka ng short circuit. Pag sinabi mong RE, nagkaroon ka ng gap.
ground fault is yung wire mo biglang tumama papunta sa ground. Okay? So tawag natin doon types. Our faults could be classified also kung balance siya sa unbalance. Ang difference nila, kasi sinabi mong balance, lahat ng cases ang consider. Pag unbalance, maybe isa, maybe dalawa, or maybe pati yung ground. And you need to remember na sa fault, ang majority ng fault natin ay unbalance in nature, hindi balance, unbalance. Kaya pag nag-design tayo ng short circuit, which yun yung gagawin nyo sa simulation mo sa Friday, mapapansin nyo na ang pinakamalaki palagi ay yung balance at hindi yung unbalance. Ano rason natin? Kasi mas madalas nangyari yung unbalance. Pag mas madalas nangyari ang unbalance at doon mo binis yung design, ano mangyari sa breaker mo? Mag-trip ng mag-trip. Isipin nyo na lang na switch yan na pinaglalaroan nyo yung on and off. Ano mangyari pag pinaglalaroan nyo yung on and off? Nasisira o nagkakaroon ng loose thread. Parang loose thread na nagtawag natin yun. So, ina-avoid natin yun kasi malalaking breaker yan, mahal yan. Hindi naman yung tipong mga 10 piso o 5 piso lang yan. Meron niya mga 500,000, mga million, 200,000. Isipin mo na lang kung every time yun yung nag-trade. So, every time yung on mo, yung off mo. So, medyo magastos yun. Kaya ang objective natin sa short circuit is pinakamalaki yung balance. Yung mga unbalance natin is less than sa balance fault. Ang rason is majority ng faults natin ay unbalance. Mag-even dito. 75% single line, 25% to 15% line to ground, 5 to 15% line to line, and the remaining is yung 3-phase rather. Okay. Now, hindi lang naman yun yung cost. Minsan, pag iniglatan yung transmission tower natin, nagkakaroon ng short circuit. And pag nangyari yun, transient in nature yun. Saglitan lang. So, yun yung mga saglitan lang na fault. Pero meron tayong tinatawag na permanent fault. Ano yung permanent fault? Yung tipo, hindi babalik yung supply within a given time period. If I'm not mistaken, yung time period na sinasabi lang natin dito is few seconds. Pag let's say, nawalan ka na ng kuryente ng mga 5 hours na, 1 hour, 30 minutes, permanent na yung fault. So, yun yung difference ng permanent fault sa temporary or transient fault. But, always remember, ang fault natin ay 75% transient. Okay. So, bakit? Bakit natin kanina pa pinag-usapan yan? Dahil, pag nagkaroon ka ng short circuit, magkakaroon ka ng danger. And isa sa mga danger na nangyari dyan, kasi tinatawag natin arc flash. So ano ba yung arc flash? Ito ay isang event wherein nagkakaroon ng ionization of air. So pinakamadaling explanation niya is, di ba pag may nasusunod, biglang yung pag lumakas yung apoy, may blinding light. Pag nanonood kayo mga pelisula, so, tawag natin doon, fire flash over. Pero meron yun in terms of electrical. So, sa electrical, tawag natin doon, arc flash or flash over. Now, ayaw natin mangyari yun due to the following effect. Okay, una, sobrang init yan. So, nawawalan na lang tayo ng pasok if ang temperature natin is 35, 36 degrees Celsius. Ang temperature na mararamdaman nyo dyan would be 20,000 degrees Fahrenheit. So, baka hindi na natin makilala sa Saniwa doon, sa campus doon. Okay? Kung let's say meron kang protective equipment, meron kang protection, nakaligtas ka doon, may kasunod na pang pwedeng mangyari. Ano yung kasunod na pwedeng mangyari? Tinatawag natin thermoacoustic shockwave. Ano yung ibig sabihin nito? Dahil na mataas yung temperature, balikan natin yung thermodynamics nyo, PV is equal to nRT, yung mga principles natin doon, may directly affect ang temperature sa pressure. And yung pressure is may effect sa sound. So, if masyadong mataas yung temperature at saka yung pressure mo, ano mangyayari? Pwede kang magkaroon ng rupture sa eardrums,
pogi mo ka sa diwa, wala na. Puro ano na yan, puro lang parang yung, sa natin pa rin, may sa patatas pa. Birusan mo yung patatas, iba yung kulay na, parang gano'n naman nangyari. Baka puluti ka na naman. Okay, yung mga gano'n, inaabli natin. Pero pag nakaligtas ka dyan, sige, may kasunod pa pwede. Ano yung kasunod? Molten metal. Kasi nag-melt yung mga substations mo, yung transformer mo. Tapos, hinawakan mo sa diwa. So, ano mangyari pag hinawakan mo ngayon? Mataas pa rin yung temperature niyan, 1,000 degrees Celsius yan. So, pwede ka magkaroon ng primary or secondary degree burns. Buhay ka pa naman. May burns ka lang. Okay, sabihin natin, okay pa rin yun. Ano yung kasunod? Pwede ka makula. Lightning light. Kasi syempre, sabi nga natin arc flash yan. So, flash. Kung ligtas ka pa rin doon dahil meron equipment lahat doon, pero nakalimutan mong maglagay ng face mask or oxygen mask, pwede kang magkaroon ng poisoning. Toxic smoke. Bakit ayaw may poison doon? Kasi lahat nung nasa substation mo ay composed of metal. So, very poisonous yung carbon, copper, lead, or aluminum. So, toxic smoke yung pwede mo niya. Kasi mag-ahalo-ahalo sila. So, yan yung mga ina-avoid natin. Kaya, there is what we call guideline para dito. And that is based on OSHA, Occupational Safety and Health Association, which is yung pinag-aaralan nyo sa Bosch. So, sa Bosch yung pinag-aaralan. So, yung pinag-aaralan sa Bosch, kasi sabi nito yung equipment, etc. Ano nason? Bakit kailangan isaliling mag-gloves? Bakit kailangan isimbawang mag-goggles pag pumasok sa ganito? Dahil, doon sa computation mo na short circuit. So, lahat yung nakikita nyo dyan sa safety, bago ma-prescribe yan, is galing dito sa value niya, short circuit. So, that is the reason why we need to have short circuit or cold start. Para hindi tayo magka-problema. Mag-protect, mag-design properly, grounding, maganda yung cable joints, maximum current, protection sa inyo, human being and equipment, and syempre, full current distribution. Lahat yan nasa Philippine Electrical Code. So, nasa PEC natin yan. Or sa ibang sa US National Electrical Code. Pero regardless, parehas na naman sila na content. Pina-pattern out lang naman natin kung saan ka makakasunod. So, kagaya sa Pilipinas ay hindi focus lang sa IPPT, hindi focus lang sa IPC. Bakit ganun? Kasi yung ating supply, pinaghalo natin. Sobrang galing natin, pinaghalo natin. Frequency natin ay 60 Hz, voltage natin ay 240 volts. Pag tinignan mo sa ibang bansa, pag ikaw ay 60 Hz, ang voltage mo ay 120. Pag ikaw ay 240 volts or 230 volts, ang frequency mo ay pinaghalo natin. So, pero ang main reason doon kung bakit pinaghalo yun is dahil during 1800s, sino ba mo nang sumakot sa atin? Spain, Spanish. So, European countries yun. So, ang sinusunod nila na frequency is 50 Hz. Tapos, ano yung kasunod na sumakot sa atin? US. So, ang US, ang gagamit naman ay 60 Hz. So, pinaghalo lang natin. 60 Hz sa 240. And hindi na nabago dahil sobrang luma na yung gamit. Ang Pilipino kasi by nature, hanggang hindi pa pwedeng palitan or hanggang hindi pa kailangan palitan, gagamitin at gagamitin yan. So, hanggang ngayon, yung pa rin yung ating system. So, that is also one of the reason why magtataka kayo bakit hindi magaya ng Manila sa Taguig sa pagiging underground. Isipin mo na lang po yung underground mo yan. Puntahan na lang natin yung bahay mo sa Tiago, sa Camarapera. Bulacan. Sino yung taga Manila dito? Ikaw, boss. Ha?
Di ba yung sa area mo, boss, lahat yan overhead. Isipin mo na lang kung gagawin underground yun. Baka hindi na makalabas ang bahay si boss. Kasi syempre, magpapos yun ng disruption kasi ililay mo lahat yun sa baba. Same is true, yung mga nakikita nyo mga poste dyan na yung mga nakakitna, etc. So, mahirap na siya, hindi na tayo nandun sa point na yun. So, same is also applied sa voltage natin sa frequency. Babaguhin mo lahat. Babaguhin mo lahat ng generator mo na gumagana sa 50 Hz, gagawin mo 60 Hz, or vice versa. Babaguhin mo rin yung supply system mo na gumagana sa 230 volts, gagawin mo lahat na 120. So, in any case, kahit alin mo sa dalawa, lugi ka. So, ang ginagawa natin, na-adapt na lang natin, pero sasama na lang natin yung dalawang starter. Possible pala sa ito yung mag-first starter? Sobrang mahal. Di kung walang baliw na gagawa. Buti sabihin natin kung yung panahon ng USB natin na lahat. So, ano mo sila? Paano kasi balik tayo sa machines. Ano ba nangyayari pag 50 Hz ka? Ibig sabihin ang rotation mo ay mas mabagal. Ibig sabihin mas mabagal yung speed. So mas mabagal yung sine wave mo para makuha mo yung peak at saka yung peak. Pag mas mataas voltage, syempre advantage mo. Yung size ng bar. So parang ginawa natin, pinag-halos natin. Kasi gusto mo na mas mabilis yung input mo ng generator, tapos mas mataas na voltage. Pero ang problema natin, kahit tayo nagkakaproblema kasi wala kang mabibili na ganitong protection or ganitong breaker na pwede sa parehas na application. Kailangan mo tingnan, applicable ba sa 50 Hz, applicable ba sa 60 Hz. So yung mga ganito. So yun yung ginagawa. Okay. Ano yung next slides? Sinabi lang dyan kung ano yung mga standards. Pero pagkatapos ng short circuit, ang kasunod natin ay coordination. So ano yung coordination? Simply speaking, ang ibig sabihin, kung may dalawang breaker ka, ano yung priority kung mag-trip? Siyempre, mas malapit sa fault, hindi yung mas malapit. Tawag natin ito, coordination. Para magawa mo yung coordination study, kailangan tapos ka na short circuit. Kaya mga kasunod na topic natin, kahit hindi natin ma-discuss, maiintindihan na siya kung alam niyo yung short circuit. Kasi galing yan naman siya sa short circuit. Okay? Then mga terms. So how do we select yung protection? So nag-base tayo sa following criteria: overcurrent devices, equipment, coordination, fault current, transformer, in-flash current. Ayaw natin yan mag-trip yung breaker natin. Kasi minsan, pag in-excite natin yung substation natin, nag-trip siya bigla. Ang rason niya, kasi mataas yung current sa umpisa. Or let's say, pag nagbukas ka ng aircon, pag nakita mo nag-flicker yung lights, medyo delikado yun. Dapat pag nagbukas ka ng brake ng aircon, hindi siya mag-flicker. Kasi pag gano'n, ibig sabihin, yung coordination mo hindi okay. So, isa yung mga criteria. Okay? Then, syempre, kailangan sumunod ka sa mga UL listed. Ano ba itong UL listed? Ito yung mga may quality assurance. So, hindi ka basta-basta bibili ng breaker na dito yung rating kasi mura siya. Bakit tayo natutuin? Kasi pwede makabili ka ng breaker ng 100 ampere, tapos yung brand niya ay China, yung kaya lang pala is 20 ampere lang. May mga ganong cases. Kaya tingnan natin yung mga may listed or standard. Kasi sa totoo lang, kahit ikaw mismo kung alam mo na yung principle ng circuit breaker, kaya mo mag-design or gumawa sa yung circuit breaker. Pero yung quality breaker, yun yung inaano. So, dapat naka-UL listed siya. So, okay tayo dyan. Kasunod na tanong, saan may ilalagay yung short circuit? So, ang short circuit, kinocompute lang natin sa following points. Hindi ko makompute niya lahat. Kasi isipin mo na lang, kung bawat ilaw lalagyan mo ng breaker. Sobrang mahal. So, hindi mo ginagawa. Karaniwan, ang ginagawa natin, yung ilaw na yan, isang brand circuit na lang. Although pwede, walang yung kabawa sa inyo. Kung mayaman kayo, ang saya na tayo sa pera, gawin nyo sa bahay nyo. Pero hindi siya advisable. Diba? So, I think na nag-iiloms naman kayo.
kayo, hindi nyo maginawa ng kada ilaw sa breaker. Kung pag ginawa nyo, yan, kayo talaga isa sa bahay. Hindi na kayo talaga matatapos. Pero yung mga motor, nilalagyan natin talaga ng breaker yan. Kasi sobrang mataas yung breaker. So yan. How do we calculate Ohm's law? Voltage saka impedance. Okay, the following parts, sinabi lang pa yung standard. So ang standard na nilagamit natin ay IEEE 399. Tapos ito naman is yung types ng protection. Fuse saka circuit breaker. Meron tayong 3 types ng breaker. Low voltage, molded case, saka insulated case. Ang molded case circuit breaker, nilagamit mo yan sa bahay. Pag low voltage sa insulated case, yun na yung pag-outside or industrial. Meron rin tayo na tawag na adjustable circuit breaker na nababago yung kanyang interactive capacity. Ang fuse, baliktad. Sa fuse kasi, meron ka lang sinusunod na duration. Kaya tawag natin melting time sa arcing time. Ano difference na to? Ang fuse kasi, bago nyo marinig yung tunog na pumutok siya, is nag-melt yung link. So, habang nag-melt siya, may time na yun. Tawag natin doon, melting time. Pag nawala na yung pagka-melt niya, ang kasunod doon, magkakaroon ka ng arc, electrical arc. Tawag na natin doon, arcing. Pag nawala na lahat yun, saka siya tutunog na nasira na yung fuse. Bakit isa lang? Ano nasan doon? Siyempre, siguro nagdadaldalan kayo, hindi nyo na masyadong marinig. At saka siyempre, hindi nyo maririnig pag hindi nyo talagang pinakinggan. Pwede nyo pakinggan yun eh. Pero ang tumutunog yun, basta pakinggan nyo na. Pakinggan nyo. Malalaman nyo naman pag biglang may sumabot. Pero yun nga, hindi ko alam kung ano nangyari talaga last time. Ay, pero meron ng bagong metro yun. Sa transmission. Pero yun nga, so yun talaga yung na-stress ako. Pero wait na nasa aeroplano ako. Minessage siya ni Gulis. Sabi sa akin ni Gulis, sa'yo, pumutok yung power analyzer. Yung power analyzer, that is 100 to 150,000. Minimum pa yun ha. Pag yung mga mamahalin sa mga 500,000. Buti na lang talaga, matagal na siya. Kasi kung hindi, wala kayo doon, 50. Yung 50 divided by 500,000. 500,000 divided by 50. Kasi kailangan exact replica. Kayo bibili ha, hindi nyo bibigay yung pera, kayo pa bibili. Mas masakit sa ulo yun. Pag binili nyo yung kasi yung shipping nun, mahal. Pero regardless, yung fuse yung nasira doon, buti na lang fuse lang yung nasira doon. Tapos, luma na yung lugar. Okay, mga kasunod, terms lang yan. So, ano yung ibig sabihin ng DC, AC, press wave, press current, total current. So, pag sinabi natin total current, that is AC plus DC. Hindi nyo pinagaan siya directly. Ang pag-aanin natin, complex number approach. Doon naka-complex form siya. Or vector addition. Ito na pag-add natin DC sa DC. Hindi yan 1 plus 1 or 2 plus 2. Gagawin nyo 2 squared plus 2 squared squares. Ganun dapat siya. So, ang symmetrical phone or symmetrical current, ang ibig sabihin, both positive and negative, same yung kanyang size. Pag inakyat ko na siya, automatically, asymmetrical current na siya or asymmetrical yung property. Pero, minsan, pwede siyang mangyari na itaas mo lang siya based din sa DC component. Ito, tinaas lang natin ng konti, kaya lumilipat lang siya. So, ito yung original yung wave. Umakyat siya dito kasi tinaasan natin based dito sa DC component sa RMS natin. So, pwede mangyari yan. Or pwede naman, ito yung madalas na makikita nyo sa mga motors nyo or arcade circuit.
pababa siya exponentially. Ano rason natin doon? Kasi may sila na side. Balikan natin yung feedback and controls nyo or yung controls nyo, meron kayo doon tinatawag na decay. Yung 36.6% na tayo sa time, sa 36.6 yun. Magaling siya, yung parang exponentially. So, kaya makikita nyo dito na exponentially decaying siya. Pero habang tumatagal, magiging constant na siya, kaya makikita nyo, symmetrical siya. Sa umpisa, asymmetrical na. Okay, other terms, closing angle, random closing, impedance. Alam niyo na dapat yung formula ng impedance, power factor, XR ratio. So yung XR ratio, pinaka-importanting term natin yan. Pag nag-google tayo, ano yung sabihin niya? Pag mas malaki yung XR ratio, ibig sabihin, mas maliit ang power factor. Pag mas maliit ang power factor, ibig sabihin, mas malaki ang value ng short circuit. So there is a table here below, pinapakita ano yung effect ng mas malaking short circuit, power factor, or mas malaki yung XR ratio. Mas malaki yung constant na yung line natin, pag mas mababa yung power factor, mas malaki yung XR ratio. Kabalik na lang naman pag mas mataas yung power factor at mababa yung XR ratio. Some term pa, instant rating. Ano itong instant? Kung alam nyo sa wire na meron tayo ng pass, alam nyo sa breaker, ampere trip tayo at sa ampere frame sa kakain. Sa wire, meron rin tayo tinatawag ng instant rating. Ang ibig sabihin nito ay yung capacity ng wire bago siya mag-melt. So, for instance, meron akong 10,000 ampere na nag-unlock siya sa around 0.1 second. Ang ibig sabihin nun, bago siya mag-melt, kailangan lumagpas na sa value na 1 million. Ampere squared per second. Pag hindi ka lumagpas doon, hindi siya mag-melt. Pwede mangyari, 10,000 pero 0.05 seconds. Okay lang yun. I-check nyo pa rin kung ano yung capacity niya pag nag-high square. Pag lumagpas ka doon, automatically kahit na mangyari. Kaya, ina-avoid natin na short circuit natin tumagal ng ganitong duration. Tawag natin sa duration niyan is around sub-transient or transient wave. So, makikita nyo yan. Pag tumitigil yung data sheet ng circuit breaker, bakit merong 20 cycles, 10 cycles, 3 cycles, 20 seconds, etc. Kasi yun yung kaya niya i-detect hanggang doon. Yung kasunod, hindi na naman yun. Then, interrupting rating, pinaka-importante sa lahat, yan yung count natin. Kiloampere interrupting capacity pag breakers. Pag fuse interrupting rating siya. Iba ang interrupting rating sa ampere trip. Ang ampere trip, yun yung capacity niya during normal operation. Interrupting rating or chaotic rating, yun yung capacity na kaya niya pag may biglaan na short circuit or fault. Okay? So, yun yung mga terms na kailangan yung tandaan. So, yung next part natin, i-discuss na natin yung mga formula. So, first, dun muna tayo sa basic. Start muna tayo sa RL circuit. I-off pa lang muna. Siya kita. Ito yung mahirap dito eh. Kailangan kong mag-connect sa Wi-Fi.
Pag sinort mo to, syempre, ang equivalent nito ay 0. So, ang meron ka na lang is ito. Sabihin natin yung voltage. Sabihin natin resistance. Sabihin natin. Okay. Dalawang paraan para makuha yung current. At yung dalawang paraan para makuha yung current. Yung unang approach natin, nalaman ako ng instantaneous value. Yung pangalawang approach ko, lalagyan ko yung RMS current. So, difference nila. So, kung tayo dito, meron kang, ano ba ang general equation ng voltage? Voltage is equal to Vm times, pag sinabi kong Vm, maximum na siya. Okay? Sin 37 omega t minus wherein omega is your angular frequency or circuit swap. So omega is equal to 2 pi f sa atin 377. Para makuha mo yung kuryente, anong gagawin mo? Ito yung Vm, i-divide ko sa impedance. Sin omega t minus alpha plus kami yung dito natin. Mas magandang niya ito sa baliktad na lang. Ito pala yung plus. Ito yung minus. Ang ganasin natin bakit plus to minus to? Complex number. Yung sa complex number, pag division, sinusunod ka yung kanya akin. Kaya minus. Wherein yung theta is inverse tangent na x over r. Ano yung x over r? Siyempre yung value ng x sa x. So yan yung aking IT. Kaya usapan natin alternating current. Now, pag nagkaroon tayo ng DC offset, ibang usapan na yan. So ito una, DC. Pag DC, ang gagawin natin ay Vm over Z pa rin. Pero since DC na tayo, wala ka ng frequency. So, sin alpha minus theta e raised to negative t over nr, n over r. Ano ba? N over r. Capital T. Ano yung ibig sabihin ng capital T dyan? Okay, kaya natin controls or circuits 2 time constant. So yan yung amount kung kailan magiging 36.6% siya ng original value. Tawag natin time constant. So yung DC. Now, ang gagawin natin para makuha yung total current, pagkakalin ko yung DC at saka yung DC. Yan yung general equation natin if we talk about instantaneous current. Now, baliktad yun pag phasor. So, pag phasor, ang gagawin ko ay current, RMS current is equal to Vm over square root of 2 divided by 8 ohms. Okay. And if you have what we call offsetting ng DC, magamit tayo nito. Maximum DC offset. So, magiging RMS, yung is na total, is equal to square root na ito AC to. AC component square plus DC component square. Vector addition. Wherein yung DC component natin is equal to A AC component at maximum DC offset. So, in-assume natin yung offsetting is yung maximum value na DC.
Kung hindi ka mag-maximum DC offset, ito ang formula mo na DC. Pero pag-maximum niya na yan. Where K is equal to square root na 1 plus 2e raised to negative 4 pi tau over s over r. And ito ang formula na ito ay based sa ANSI or IEEE. Now, in some cases, if you consider P is equal to 0, ibig sabihin, at the instant, yung K natin, pwede we simplify as 1.02 plus 0.98 e raised to negative 3 over times r over x. So, ito ay based sa IEC 60909. Pero, kung gusto mo yung ANSI IEEE, ang K mo ay bakit square of 3? Kasi any number, any value ng x over r, as long as yung P dito ay 0, would resolve to 0. E raised to 0 is 1 times 2, 2 plus 1, 3. So, square root of 3. So, ito yung at the... So, yan ang behavior ng isang simple RN circuit. Now, para mas madali siya intindihin, lalagyan natin ng example. So, lalagyan ko siya ng example. So, ito yung ating example. Example na natin. Number 1. Sige, sa tiwa. Sulat mo na. Drawing mo, tapos right and so. Sige, ano? Pagbalik mo dapat okay na yan. Hindi, okay lang kahit hindi mo na masabi. Ibigay sabihin kung hindi ka nakikinig last time. Okay. Try mo lang. Try mo lang. Sisihan lang ako. Oo. Kulang na lang sabihin ko, i-drawing mo lang eh. Drawing mo lang sa plate, sisihan lang ako. Kaya nakasulat na yung naka-drawing na eh. Reverse side. Ako rin yung magsusulat. Reverse side po kasi. Ha? Reverse side po kasi. Kasi yan. Wala. Okay, so drawing natin. RL circuit lang yan. So, voltage, resistance, inductance. Tapos magkakaroon ka daw ng short circuit breaker. Kung gusto natin malaman ito, siyempre, ang voltage daw natin dito ay 20 kV. Ang resistance ko ay 0.8. Reactance ko ay 8. So, ang letter B, hinanap natin yung RMS volt current. Now, pagka may letter B yan, ibig sabihin RMS value na yan. Hindi na kailangan divide na square root. Hindi kagaya dito, sinabi niya ng instantaneous to. So, kailangan siya i-divide na square root. Pero hindi natin ito gagawin. As is lang. So, current RMS is equal to 20 kV over square root na 0.8 squared plus 8 squared. Kaya sa ganda.
So, gagawin natin, substitute lang natin. Hindi ba lang PC ang tawag natin asymmetrical. Ay, di ko na ang PC pala yan. So, ang PC natin, at half cycle is equal to K at half cycle times RMS. Alam niyo ba? Then, pagsamahin na natin, momentary current. Square root of AC plus DC. Square. Ilan yung 2,487.5930 squared plus 3,576.4080 squared, then square. Letter C. Okay, the RMS asymmetrical concurrent that the breaker does. Kailan nagbubukas yung breaker? Sabi natin 3 cycles. So yung sa substitute mo dito ay 3. So gagawin natin K at 3 cycles. Square root of 1 plus 2e raised to negative 4 by minus 3 over x divided by r. So ilan yung value? 1.02. Kaya pag kinuha ko yung aking PC at 3 cycles, ilan siya? So, pag kinuha ko yung aking asymmetrical at 3 cycles, ibig sabihin square na PC at 3 cycles plus RMS square. Makuha na. Lagyan natin na additional question para hindi kasama sa problem. Sabihin natin,
Pag IPC. Now, pag inamit natin yung isa, IPC 60909. So, ang nangyari, ang K ng 10 is 1.02 plus 0.98 e raised to negative 3 times 0.8 over 8. So, makikita nyo, halos magkakit yan. Wala ka nang mabibiling breaker na yan yung value. So, gagawin mo is 10 cal. 10 cal na to. 10 cal. So, yun yun. So, walang problema pagdating sa practical. Ayan. Number 2. Natin. Iba naman, mas maliit. RL circuit, 220 volts, 3 millihenry, 0.5 ohms. Then may omega tayo, 2 by 60 radians per second. Determine the RMS symmetrical fault current, the asymmetrical fault current at the instant the switch close, assuming maximum DC offset, RMS asymmetrical fault current at 5 cycles, and the DC offset is a function of time. Drawing lang muna natin circuit. RL. Tapos magkakaroon tayo ng volt. Ano yung voltage natin dito? 220 volts. Ito ay 0.5 ohms. Omega is 2 by 60. Number 8. Ano yung RMS? Ohm's law. Since capital P yun, hindi na kailangan divide na square root of 2. So, 220 over square root na 0.5 squared plus 3 milli times 2 pi times 60 squared. Then, sa kita.
ginamit natin yung IEEE. Ginamit sa using IEC 60909. So A is 1.02 You plus see? 0.98 e raised to negative 3 over 0.3 over 50. Ay, may mali pala bakit 0.8? Ito yung gagawin natin. 0.5 over 3 milli times 2 pi times 60. Kasi ito pa yung aking RX.
Ay, 1.02 mo. Okay, letter D. Okay, ang letter D natin, letter D is easy offset as a function of time. Ibig sabihin, ito yung lalagyan natin ng equation. Hindi nga nga makita ito. So, ang mangyayari niyan, yung BM natin is 200. Sorry, narinig Okay lang, madali. Kasi, So, easy offset as a function of time is 244 over yung meters. Ano yung meters natin? Square root of 0.5 square plus 2 pi times 60 3 dB square. Sine negative inverse tangent ng 2 pi 60 3 dB over 0.5. Para sa atin. Tapos lalagyan pa ng exponent, e raised to negative t over n over r. Ano yung n ko? 3 dB over 0.5. Saan ang galing yun? Ito. follow Hindi lang galing ito. Kaya simplify, i-simplify niya. Itong buong to, di ba? Magiging isang number yan. Tapos yung 3 over 0.5 lang. Na magiging function of time siya sa letter. So, ilan to? Sakay. Magsakay na. Negative, okay lang. Negative 180.47 e raised to negative 166.1. Kaya siya tinawag na function of time kasi meron ka dito sa dulo. And exponentially indicating yan, negative. Kaya parang siya. Pero pag maximum easy offset, ito na yung ginagamit namin formula. Pero exponentially pa rin na negative. Okay. So makita nyo, Ohm's law pa rin tayo sa umpisa, medyo nagkaroon ka lang ng standard, kaya kita na. Para yung gagawin nyo lang sa design, actually kahit para ka lang ng Ohm's law, KVM, PCM. Gamit na sila kasi hindi natin isa-size mo yung breaker, yung bus bar, yung mga fuses, or yung mga wires. Okay? Sige. Okay nyo muna, then let's 10 minutes break. 8 o'clock na rin kayo. Sa lima po kayo mga Wala ko sinuha mo sa sinta. even yung RL circuit natin, the resistance of 1.25 ohms, inductance ng 10 dB, and source voltage equal to 151 sine 377 feet plus alpha. Determine the current response after closing the switch for the following cases. No? DC offset, maximum DC offset, and sketch the current waveform
up to 2.10 seconds corresponding to base AFT. Yung gagawin natin sa letter C is just a sketch. So, hindi yung exact figure, pero yun yung idea na makikita nyo pag sketch nyo siya sa MATLAB or any graphic software. So, una, drawing lang natin sa natin at yung circuit. Okay. Okay. So, ito yung aking R. And ito yung DC. Crack sa dito. Then, makakunan natin yung current as well as ay letter E natin, no DC offset. For sure. So, para magawa natin doon, I sub T is equal to, ano yung voltage natin? 150 watt. 151 over square root of, ano yung part ko? 0.125 square plus 2 pi times 60, ano yung aking inductance? 10 milli. Sine omega, that is 3770 plus alpha minus inverse tangent na 2 pi times 60 times 10 milli over 0.125. Take note na yung 377 is equals to 2 pi times 60. Okay, so simplify natin. Ilan yung aking current response. So, ito muna. Ilan? 40 coin. 0320. Sine 370. Ang alpha natin by default ay 0. So minus ilan to? Ay. Saka negative. Ano ko yung sa side? Ito, patingin ko. Negative 88.1009. Negative 88.1009 ampere. So yun yung current response natin. Letter B. Maximum DC offset. So current response is equal to, okay, wala ito. Ito na siya. 40.030 sine 377p minus 88.1009. Easy to. Kulang natin yung DC plus 151 over square root of 0.125 square plus 2 pi times 60 times 10 square sine. Since DC tayo, wala kang frequency. Diretso ka agad dito. Ang angle
lang po itong buhok to, di ba? Kasi constant to. Ayan kayo. Negativity over 8. Or 10. 10 pa. Negative 40. Negative 40.01. 00. E raised to, ano yung 1 over 10 divided by 0.125? Pakita natin siya. So, pag sketch natin yan, for instance, gawin natin 0.7, 0.08, 0.06, 0.04, 0.02. Hindi ko sinasabi na ito yung tsura niya. Yung letter A, since ano lang siya, easy lang yan, sine wave lang yan. Lang. Pero yung letter B, since nagkaroon ka nitong constant na to, iaangat mo siya. So, medyo nakakaasin mo ng konti. Tapos habang tumatanda, pumapareha siya dun sa sine wave. Kasi ano nangyari sa kanya is nagkaroon pa na exponentially decaying tayo. So, yung ang present to, isa ito, nagkaroon ka na offsetting. Pero actually, mali yung drawing ko, minus yun. So, dapat sa baba. Kasi ayusin natin, baka sabihin sa tiwa, mali yung drawing. Hindi ka sa akin. Kasi sa tiwa lang naman yung kontra malapit yun. Sa tiwa. Kasi pala yung drawing. Mababa pala siya. Dapat dito pala siya sa baba. So, bakit siya? Para sa mga course. Kasi na-exam tayo. Yun lang yung makikita natin. Yun yung ibig sabihin yung PC offset. Ino-offset mo lang yung sine wave na sabihin natin ang origin mo ay 0, iangat lang natin ng certain value. May questions? Number 3? Okay. Number 4, direct substitution tayo. So number 4, 3 things yung kailangan natin kasi nakalagay ay distribution system siya, tapos per phase. Automatically 3 things ang pinag-usapan natin. Pag pinawag natin yan, single line, yung aking breaker, tapos previous line, ay yung aking breaker, tapos dito tayo nagkaroon ng call. So, aking unang hinahanap is RMS value. So, that would be 13.2 kV divided by square root of 3 over square root of 0.5 squared plus 1.5 squared.
Then, sinabi asymmetrical factor. Since may asymmetrical factor ka, hindi nyo na kailangan gawin yung ginawa natin sa number 1, number 2, number 3. Gagawin mo lang, asymmetrical, kita times ko na 1.9495 times RMS. Sa given, meron mga ganyang instances. So, pwede may circuit breaker ka, may generator ka na ganyan, automatically wala tayo. Siyempre, pag naganap ka ng circuit breaker na yan, or yung battery, walang ganyan, ang gagawin ko na ay so yung sinabutan natin, 1, 2, 3, 4, we have two ideal source, yung ating impedance ay RL. So makikita nyo yung effect sa ating current response. Pero, you need to remember na sa power system, ito ay hindi idea. Ito ay synchronous machine. Ito ay synchronous generator. So, meron dapat tayo kailangan i-consider that. Okay? Bago natin pakita yun, okay nyo muna. Tapos, i-discuss kayo tungkol sa synchronous machine. Pero, ang formula pa rin natin, Ohm's law pa rin. Sige, check. Kumbaga walang effect sa kanya kung ano man yung mangyari doon. Ideal na. But in lahat ng mga examples natin or actual nangyayari, hindi ganun. Ang source natin is what we call synchronous generator. Now, pagka nagkaroon kayo ng short circuit sa synchronous generator, may effect siya doon sa tatlong phase mo. Sa phase A, sa phase B, and phase C. So, pwede mangyari na ang phase A ko ay sa baba. Kagaya ng nangyari dito. Nagkaroon ka ng offsetting sa baba. Sa phase B, pwede sa taas kami offsetting. Sa phase C, meron kang parehas na offsetting. But you need to remember, ito ay delay. So, habang tumatagal, mawawala siya at magiging constant siya na sine wave. Yun yung kailangan natin i-consider. Now, from that manner, meron tayong kailangan isipin sa transient machines. Una, kailangan natin makita na mataas yung value niya sa umpisa, pero habang tumatagal, lumiliit siya. And this could be due to the inductance of the machine, yung aking coil. Sabi ko yun rin ang prevent na para mangyari yun. Kasi pag mataas yung inductance mo, mas maliit yung pagsalo ng mismo. Secondly, yung DC component natin is large enough that yung sum ng AC and DC ko after the fault is just equal to AC. Meaning to say, mataas siya sa umpisa, pero pagtagal, nag-equal na siya. You could also say na instantaneous value niya, so yung magnitude ng DC components will be different in each phases. As you can see in the figure, magkakaiba yung magnitude niya. Hindi sila magkakaparehas. And by nature, we could say that itong component natin decay quickly, pero may average siya ng 50 to 60% ng AC current flow. Doon nanggaling yung factor natin sa lock rotor test sa machines na 1.5 sa 1.6. Kasi meron kang decaying na nangyayari sa kanya. Okay. Para mas madali siya intindihin, yung mga concept na yan, punta natin sa formula. So, bago natin punta sa formula dito, makikita nyo tatlo yung piling natin. Subtransient, transient, and steady state. Now, itong subtransient natin, saglit lang yan. First 10 to 20 milliseconds. Ibig sabihin, parang isang cycle lang siya na 60 Hz or ng 50 Hz. After nun, yung kasunod, up to 500 milliseconds, ang tawag natin doon, transient PQ. More than 500 milliseconds, steady state. Pinakamabilis dyan, yung subtransient, yung transient naman na
natin medyo matagal, pero yung pag-decay ng value niya ay mas mababa. Pero makikita nyo sa graph, ito, mabilis yung pag-hit niya, pagdating mo sa transient, parang negligible na. Then, steady state is constant. Mathematically speaking, pwede mo siya ipakita in terms of instantaneous and RMS natin. Ano lang yung difference natin dyan? Siyempre, ito, meron kang square root of 2. Ito, wala kang square root of 2. Wherein, I double prime, it means sub-transient current. I prime is your transient current. I SS is your steady state. And siyempre, babalikan natin yung una nating lecture, yung nag-model tayo ng generator. At ibig sabihin nung sub-transient, ang reactance ko ay sub-transient. Yun yung may tatlong pinoconsider. Copper winding, yung armature, at saka yung field winding. Pag naging transient siya, nawawala yung isa doon, dalawa lang na yung nakaparallel. Transient reactance naman. And steady state, yung leakage na lang, saka yung armature. Kaya steady state reactance. Meron din tayo consider dito na time constant. Ito ay time constant ng steady state. Ito ay time constant ng time constant ng sub-transient, and ito ay transient. Madali siyang tandaan. Kasi pag double prime, sub-transient. Pag prime, transient. Pag SS, syempre, steady state. Okay. Now, alternating current lang to. Ano nangyayari sa DC? Sabi kanina na ang DC nyo ay square root of 2 multiplied by steady state e raised to negative t over a sub a. A sub a is armature time constant. Do not get that. And if you consider it in terms of RMS value, kukunin mo lang yung square root niya. Vector addition tayo. So vector addition pala ang pinoconsider. Pag instantaneous, syempre, i-add lang natin. Parang ginawa lang natin dito, i-add lang natin yung AC at saka yung AC po. So, yun. Yung mga, ang tanong, ano yung mga value nito? P sub A, X, D, X double prime, X prime, saan nakukuha yun? May table tayo, you don't need to memorize, pero kung gusto nyo i-memorize, okay lang. Depende yun sa type ng generator. Type turbo generator, water wheel, synchronous condenser, sa motor. But most of the time, pag sinusolve natin yan, given naman siya. So, wala ba yun? Yeah. So, we will have examples na dito sa synchronous machine. But take note, pag sinolve pa rin naman natin ito, katulad pa rin siya na pag-solve natin. Ohm's law pa rin. Dumami lang yung constants natin. Okay. Kaya kita. Magaling ito naman. Okay, so we'll answer 2 problems, then notification tayo na Wednesday next week.
pag Friday, we would be doing yung last two exercise natin. Exercise 5 ng short circuit, then yung salita. Yung salita, i-upload yung naman na activity. Okay? Para next week, puro lecture lang tayo sa quiz. Then, your final exam would be on December 11. December 11 ang final exam. Then, hindi nyo na kailangan pumasok na December 13. Kung gusto nyo na mag-vacation, vacation tayo. Basahin tayo ko hanggang December 13 yung bookbay. Pag wala ka na po ang bookbay ng December 13, diba? Wala ko siya. May hindi ko pwede i-extend kasi kahit gusto ko i-extend siya ng next week. Yung siya sa December, BBM daw ito kasi. BBM daw ito. Pagkalabok ba yun? Ayaw mo yung kahit paano meron magpapakita ng video. Matatapos na naman kayo eh. Ayaw mo ba? Pwede naman, huwag ka na magpasa. Kaso magalit sa'yo si Pao, magalit sa'yo. Di ba? Magagalit ka pa. Ay, di ba? Okay, so sagutan natin. Last two examples para at least makapagpahinga na rin naman tayo. Stress ako sa MD bigla. Basta-basta lang pumapasok sa department, hindi umiinom ng stapler eh, kanina. Pumasok lang bigla eh. Hindi man lang pumatok, tapos nung tinatanong ko, anong ginagawa nyo? Pumasok kasi kami sa dahil pumatok kami, walang sumasagot sa mga di ba dapat pag pumatok ka at walang sumagot, hindi ka na papasok? Kaya kayo ganun rin ha? Huwag kayo basta hiram-hiram lang ng stapler ko na hindi kayo nagpapaalam ha? Kasi paano pag may nawala dyan, sino may kasalanan? Si Sheila ulit. Okay, so sagot na natin last two examples para makapagpahinga na tayo. Okay, number 1, 100 MPa, 13.8 kV, Y-connected, 3-phase, 60 Hz, synchronous generator is operating at rated voltage and no load when a 3-phase fault occurs at its terminal. Its reactances per unit to the machine's own weights are as follows. The initial DC component averages 50% of the initial AC. What is the AC component of the current is generator the instant after the fault? What is the total current right after the fault? And what will be the AC component 2 cycles and 5 seconds? So, pag knowing natin siya, so meron akong generator, tapos ito yung aking breaker, dito tayo nagkaroon na short circuit. So, gusto natin malaman yung size ng circuit breaker. Hindi naman talaga ang mo. Pero dito, hindi naman pinapaan. Letter A. Ang formula natin for alternating current at a certain time would be equal to I double prime minus I prime e raised to negative t over t double prime plus I prime minus I steady state e raised to negative t over t prime plus I prime. So, kailangan natin kunin bawat isa yan. So, ano yung ating I double prime? Ohm's law, directly. May given naman 1 over ano yung ating reactance? 0.12 per unit value to. So, ito times ko siya na 100 MPa over square root of 3 times 13.88. Bumalik tayo ng prelim. Ito yung aking I base. Ito yung aking I curve. Pag ginawa ko yung I prime, hindi na 0.12 yung lalagay ko. Ang lalagay ko, 0.28. So, definitely. And pag I steady state 1 over 1.
kilo ampere. And yung ulit, 1837 kilo. Kaya yung muna daw at the instance after the fall. Ibig sabihin yung time mo ay 0. So IAC at 0 is equal to I double prime minus I prime e raised to negative 0 over ano yung T double prime. Given yun, 0.04 plus I prime minus I steady state e raised to negative 0 over L plus I steady state. But take note na any number raised to 0 is 1. So parang sinabi mo 1 to, sinabi mo rin 1 to. Pag ginawa natin ito, may magka-cancel out. May magka-cancel out yung aking I prime at saka yung aking steady state. So ang sagot natin sa una would be equal sa 34.8641 kiloampere. Sino na kailangan ito? Okay, punta tayo sa letter B. Ano yung letter B natin? Ang sabi sa letter B, kinukuha natin yung kanyang total current. Pag pinagsama natin yung AC at saka yung DC. Meron ka ng AC. Ano yun? Yung DC yung wala. So, total current at 0 is equal to AC at 0 plus DC at 0 square parehas yan tapos square. Kasi hindi tayo equation. Complex na phase tayo. Kaya vector addition. Kunin natin yung DC at 0. Ano ang sabi at DC at 0? May sinabi, initial value is 50% na AC component. Meaning to say, ito, gagawin ko 0.5 times IAC at 0. So, which is, ano yung kalahati nito? 17.43. 40 ba? Kilo. So, ilan yung aking total current at 0? So, sa substitute ko to, saka ito. What will be the AC component? 2 cycles, 5 seconds. Okay. Hindi siya kagaya ng kanina na directly okay na siya. Ngayon, kailangan ko i-convert yung 2 cycles ko into time. So, saan ko ito times to? Ilan ba frequency natin? 60 Hz. So, times ito ng 1 over 16. Kaya, ibig sabihin, pag kinuha ko yung AC component ko at 2 cycles, ang ibig sabihin nun I double prime minus I prime e raised to negative 2 over 60 divided by 0.04 plus I prime minus I steady state e raised to negative 2 over 60 divided by
Now, patagalin pa natin. Sabihin natin, imbis na 5 seconds, gawin to 10 seconds. Yan na yan. Pag nakakagulat sa second. I double prime, minus I prime, e raised to negative 10 over 0.04 plus I prime minus I steady state, e raised to negative 10 over 10 plus I steady state. Mapapansin nyo, paligid siya ng paligid. Kasi syempre, nag-dedicate siya. So, yun yung ang mangyari yan, at 0, ito yung value niya. At mataas na time, lalapit siya na 40 ampere. So, kaya, pag pinag-usapan natin sa volt ay steady state value, ito na kagad ang nilalapit mo. Wala ka ng DC offset peak. So, ibig sabihin, wala ka na rin part na to. Kaya yung mga topic natin sa susunod na meetings, ito lang i-adapt natin. Nawawala din sa taas. Pero, pag nag-cycling kayo or pag in-apply nyo sa breaker nyo, kailangan nyo consider yung period. Bakit kailangan nyo consider yung period? Dahil yung breaker mo is naka-adjust sa time kung kailan siya mag-break. Pwedeng 2 cycles, pwedeng 20 cycles, pwedeng 3 cycles, and so on. Pag nag-adjust na doon, kailangan mo i-check yung kanyang current. Okay? May questions? Number 1. Clear ba naman? Kaya ba? Kaya mo ba? Okay ka lang sa tingin. Paano nalulungkot ka lang? Ayoko nalulungkot ka eh. Kahit ilang beses mo na akong di-disappoint ngayong araw na ito. Nakatanda ko lang tuloy pati yung pag-next. Bumabalik lang. Okay. Sige. We'll continue na lang. Number 2 onwards next meeting. Pagkanda ko. So, Wednesday next week. So, last 2 discussion na natin yun. Wednesday and Friday next week. Following week no, yung first week ng December is exam tayo. Business tayo. First week of December.